Kritikal pa rin ang ilan sa mga pasahero ng nahulog na bus sa Nueva Ecija. Sa tala ng Nueva Ecija Police, nasa 34 na ang namatay sa malagim na trahedya, habang 43 naman ang sugatan. Nakatutok si Von Aquino. Head injury, bali sa katawan at mga galos sa mukha ang tinamo ng mga biktima sa aksidente sa Karanglan, Nueva Ecija noong Martes. Sa Veterans Regional Hospital sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, 28 biktima pa ang nakakonfine. 5 ang kritikal. Si Benito Maccion may brain injury, may fracture sa panga kaya't kailangan suportahan ang kanyang paghinga. Dinadasal na lang na mabuhay. Nagpapasalamat ba ako kay Apo Diyos. Ang isang batang edad 7, maga ang mukha dahil sa dami ng facial fracture, maga rin ang utak. Ang 5 buwang gulang na sanggol na si John Melvin Llamas, nagtamo lang ng sugat sa noo at bali sa kanyang binti, pero namatay ang kanyang ina at tiyahin. Dito sa hospital, hospital care lang may bigay namin. Pero yung pag-uwi ng bata, yung gatas, edukasyon, yun, siguro may mag-sponsor. Ang batang si Gialyn Andrade na nag-viral sa Facebook, nahanap na ng kanyang lola. Nasawi rin sa aksidente ang kanyang ina, tiyahin at kapatid na mag-iisang taong gulang pa lamang. Nagpapasalamat din ako sa kanila dahil pinost nila yung picture ng apo ko at nakatulong din ng malaki at nalaman namin na buhay siya. Karamihan sa mga biktimang nakakonfine sa VRH, mga magkakaanak. Ang pamilya Fernandez nakaligtas sa aksidente kabilang na ang kanilang 8 taong gulang na anak. Ang kanilang padre de pamilya nakatalon daw bago bumulusok sa bangin ng bus. Kinakadyot-kadyot niya po pero hindi na po umaandar po. Tapos nung may nagsasabi na pong ibang kanya na sa bundok at mabagal pa lang po yung takbo namin, hindi po siya nakikinig po. Punong-puno po yung bus. Marami pong nakatayo sa kuan po, sa may gitna. Naiyak po ako pag naiisip ko. Hindi ko po alam kung paano kami nabuhay ng anak ko. Sa ngayon ay wala pa raw natatanggap na tulong ang mga biktima mula sa Leo Marictrans, pero tiniyak ng Veterans Regional Hospital na walang babayaran ng mga biktima sa kanilang pagpapagamot. Ang nasawing konduktor ng Leo Maric bus na si Cesar Perang nakaburol na. Ang kapatid ng si Carlos ang karelyebo raw sana ng nasawiring driver na si Rolando Mangawang. Pero ayon kay Carlos, pupunta kami ng resort yung mga anak ko nung Martes na yun, maaga. Aksidente po yun, walang kagustuhan nangyari. Kung nandun ako, baka isa din akong patay. Wala rin daw sira ang bus na ilang taon na niyang minamaneho. Air brake ang preno yun, madam. 8 holes para laki ang brake drum. Ano sa tingin niyo naging problema ng bus? Iwan ko lang kung anong nangyari. Sa ordinaryong araw, 15 hanggang 20 lang daw ang isinasakay nila pasahero. 8 oras din daw sila kung magpalitan sa pagmamaneho, taliwas sa 6 na oras na itinakda ng LTFRB. Kung hindi sasampo yung kasama kong driver, siyempre walang driver, di-streetin ko. Ilang oras po hindi nabiyahe? 16 hours na tatakbuhin na, pati traffic na yun. Basta doon nakarating na kami, kung 6 hours niyang tinakbo, basta doon sa Lucena kami magpapalit. Mula rito sa Nueva Vizcaya, Von Aquino, nakatutok, 24 oras.